Ka-coffee, good morning! Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo. Yung mga ka-coffee natin na nasa iba't ibang panig po ng bansa, magandang araw po sa inyo. Dito tayo sa usapin ng interim release ni Digong. Kasi, syempre may pleading di ba? May mga argumento, may mga claims itong kampo ni Digong dyan sa ICC kung bakit dapat daw pong provisionally palayain si Digong. Ganun ang objective nila Yan talaga pinaka-goal nila Palabasin si Digong, matanda na si Digong, hindi na risk si Digong, hindi na gagawa ng krimen si Digong. Yan yung kanyang mga argumento. Yan yung sinasabi dito ng kampo ni Digong. Now, ang palasyo nagbabala. Ang Malacanang nagbabala. Sige, hindi kami mangingialam dyan sa request ninyo, dyan sa pleadings ninyo, dyan sa hangarin ninyo na mag-grant itong interim release. Tiyak yan pagtitiyak yan. Hindi kami mangingialam. Definitely, alam na alam ng palasyo yan. Hindi ba nila gagawin yan? Napakikialaman nila o mag-i-intervene sila dito sa kagustuhan ng kampo ni Digong na palayain siya. Hindi mangingialam ang palasyo dyan. Malinaw na malinaw yan. Sinasabi yan ni Yuse Claire Castro. Hindi kami mangingialam dyan. Pero, wag nyong idamay si PBBM. Yan lang isang kondisyon Wag nyong idamay si PBBM dyan sa inyong mga pleadings, dyan sa inyong mga argumento, dyan sa inyong mga claims. Walang kinalaman dyan si PBBM. Leave him alone. Diba? O sige, gawin ninyo yan. Basta hindi nyo pinapakialaman o hindi nyo dinadabay si PBBM sa pleadings ninyo, hindi kami mag-i-intervene dyan. Yan ang pagtitiyak ng palasyo. Makinig kayo Yang grupo ni Kaufman, di natin alam kung paano makakarating ito. Itag ninyo yung kampo ni Digong. For sure, alam na nila ito dahil nakamonitor sila sa palasyo. Itong grupo ni Digong. Huwag nyo nang idamay si PBBM. Huwag nyo nang karay-karayin si PBBM dahil wala siyang kinalaman dyan. Yan po yung pagtitiyak ni Yuse Claire Castro ng Presidential Communications Office. Ito ka-coffee Headline ng Politico. Palace to Duterte lawyers. Palace to Duterte lawyers. Leave Marcos out of your ICC pleadings. Malinaw na warning yan With the government, while the government will not interfere in ex-President Rodrigo Duterte's strategy in securing his temporary release, Malacanang on Tuesday reminded Duterte's lawyers to leave President Ferdinand Marcos Jr. out of their pleadings and arguments before the International Criminal Court. Alam mo, kung magaling talaga kayo kung itong mga abogado ni Digong, kung talagang magaling, mapapausad ninyo yung pleadings ninyo nang hindi ninyo dinadamay o hindi ninyo kinakaray-karay ang presidente ng Pilipinas. Stick kayo doon sa matter. Ano yung reklamo sa inyo, di ba? Ano yung isinampang kaso sa inyo? Tapos, sagutin din nyo yan isa-isa. At malay nyo, di ba? Mag-grant yung interim release ninyo. Huwag nyo nang idamay si PBBM dyan dahil wala naman siya kinalaman. Yang kaso ni Digong, 2017 pa. Hindi pa presidente si PBBM that time. Resolbahin nyo yan nang wala si presidente. Sige, sinama nyo na si Amy Marcos. Dahil sabi ni Sara Duterte, si Amy Marcos ang mag-uuwi kay Digong. Then be it. Huwag nyo na idamay si PBBM dyan. Malinaw na malinaw yan. This was how Presidential Communications Office Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro reacted to an international law expert's opinion that Duterte's bid for interim release is backed by legal precedent and established international laws. Yun naman pala. Malinaw naman pala Yan pala yung bid ni Digong o yung kanyang pleadings, yung kanyang argumento, ito po suportado ng mga legal precedents and established international laws. So may mga previous cases na posible nilang ginamit or ginamit na nila para i-apply doon sa kaso ni Digong para mag-grant itong interim release. At ang sinasabi nila, ito po suportado ng international laws. Ayun naman pala hindi nyo na kailangan ng presidente, di ba? Hindi nyo na kailangan idamay si PBBM. Kung talagang confident kayo, total sinasabi ninyo, mahusay naman si Kaufman, di gawin nyo na yan. Castro said, the Philippines will not meddle in the strategy of Nicolas Kaufman, Duterte's lawyer. Very clear yan
hindi magme-meddle, hindi mangingialam, hindi magi-intervene itong gobyerno ng Pilipinas sa kung ano man po ang gustong hilingin ng kampo ni Digong dyan sa ICC. Castro said the Philippines will not meddle in the strategy of Nicolas Kaufman, Duterte's lawyer, in convincing the ICC to grant Duterte's provisional release to an unnamed ICC member states. Bahala na sila dyan, kahit diniskartehan nila yan, kahit kine-question sila ng One Sambayan dyan, kahit binabantaan ng One Sambayan, itong bansa na tatanggap kay Digong, wala nang pakialam po ang gobyerno dyan, bahala na kayo dyan, laban nyo na yan, di ba? Hindi na mangingialam ang gobyerno dyan, baka masisi nyo na naman ang gobyerno dyan. Once na hindi na naman mag-grant yung interim release na yan, ang sisi nyo na naman kay PBBM na naman yan, di ba? At least malinaw tayo. Ang kume-question ngayon, itong One Sambayan, itong mga pink, yan ang kume-question dito sa interim release bid ng kampo ni Digong. Hindi ang gobyerno ha, baka ang sisi nyo kay PBBM yan. Si Castro noted that there are differing opinions on this matter, with Duterte supporters citing humanitarian reasons for the release. Kaya matanda na raw ka-coffee. Pero bakit nag-mayor pa kung matanda na? Anyway, sige. Matanda na raw si Digong kaya dapat nang ilabas. While his critics are warning of the blatant attempt to subvert justice, if he is freed. Yan yung sinasabi ng One Sambayan na once tanggapin siya ng isang bansa, kung ano man pong bansa yan, paglabag yan sa hustisya, no? Yan ang sinasabi ng One Sambayan sa bansa na yan natatanggap kay Digong. Kung ano man ang magiging strategiya nila Attorney Kaufman, gawin po nila yan at wala pong magiging pakialam ang Pangulo. Real talk yan ha? Real talk. O, ano bang strategy ninyo? Anong binabalak ninyo sa kampo ni Digong? Okay, go. Gawin nyo. Wala kaming pakialam dyan. Sabi ni Castro ha? Ang palasyo, ang gobyerno patungkol dyan, walang pakialam, sabi ni Castro. However, she went on, and I quote, ang abiso lamang po natin, sana wag magsinungaling sa kanilang pleadings. Mukhang malabo to, mama. Wag gamitin ang Pangulo sa propaganda nila at wag mamumulitika using the President's name. Yun lang po, sabi ni Franz Castro. Yang condition na yan, simple. Pero mahirap gawin ng mga Duterte yan. Number 1 pa lang yun, huwag kang magsinungaling sa kanilang mga pleadings. Kaya ba nila yun? Paano mo matatakasan itong sangkaterbang kaso ng pagpaslang na mismong ang suspect umamin sa ginawa niya? Paano mo malulusutan yan? Di magsisinungaling ka dyan. Di ba? Yung grupo ni Kaufman, magsisinungaling siya dyan. Kasi mismong ang kliyente niya ang umamin sa mga media interviews na ginawa niya yan. At ako yan. Lagi niyang inuulit-ulit yan. It's on me. It's on me. Paulit-ulit niya. So, paano hindi magsisinungaling ang grupo ni Kaufman? Mahihirapan sila dyan kung hindi sila magsinungaling. Yan yung kondisyones ng PCO o ng Malacanang. Huwag magsisinungaling sa kanilang pleadings pero malabo nang matutupad nila yan. Number 2, huwag gamitin ang Pangulo sa propaganda nila at huwag mamulitika using the President's name. Malabo din yan. Simple lang din yan pero malabo yan. Remember, kumikilos po itong kampo ni Digong with the argument na kinidnap daw po ang tatay nila. At ang suspect nila dyan sa pagkidnap na yan, ang presidente ng Pilipinas. Si PBBM daw po ang nagpakidnap sa tatay nila. So, paano sila kikilos kung wala ang presidente? Paano sila magkakaroon ng mga events? Pinagkakapirahan na nga ni Harry Roque yan at ni Maharlika, ang mga OFW, kung hindi nila gagamitin ang presidente. Kinakailangan nilang karay-karayin yung pangalan ni PBBM para sila maging relevant. Without the name of the president, hindi relevant yung mga tao na yan. Kaya ginagamit-gamit nila. So, mukhang hindi nila mamimit itong conditions na yan na hindi magsisinungaling at hindi nila gagamitin ang pangalan ni PBBM. Last week, Castro asked if Duterte's request for interim release, which mentioned an assurance that, and I quote, he will not continue to commit crimes, is an admission of his alleged crimes against humanity in his violent war on drugs or war on illegal drugs.
Umamin si Kaufman, di ba? Nilaglag ni Kaufman yung kliyente niya. Sinabi ba naman doon sa statement ni Kaufman na hindi na po gagawin ni Digong yung mga krimen na yan? Hindi, inamin mo na yan. Castro added that Duterte's lawyer should not renege on their promise for their client if he is temporarily freed. Anyari? Tanggapin kaya ng ICC? Yan yung malaking tanong eh. Tanggapin kaya ng ICC yang pleadings na yan, yang apila out of humanitarian reason para palayain po si Digong? Tanggapin kaya nila yan? Ako, ano man ang desisyon ng ICC, irerespeto natin yan. Pero napaka inconsistent lang na sasabihin nila na hindi na gagawin ni Digong yung mga krimen na yan dahil matanda na yan at hindi na raw po mag-i-engage into political events, media interviews itong si Digong once na pakawalan. Ang problema kasi, yung mga nakapalibot kay Digong, kakaray-karayin na naman yan, lalo na magti-2028 elections. Kakaray-karayin nila yan. Dadalhin-dalhin nila kahit uugod-ugod na si Digong, hindi na kayo naawa doon sa matanda, dadala-dalahin nyo pa yan. Kakaray-karayin nyo pa yan dahil crowd drawer nyo yan eh. Ang tawag dyan ni Robin Padilla, crowd drawer eh. O ni Bato. Yan ang nagdadala ng tao sa kanilang mga events. Without Duterte, hindi sila pupuntahan ng mga events. Hindi sila pupuntahan sa kanilang mga events. Kaya yun ang ginagawa nila. Diba? Kaya yung promise na yan, hindi matutupad yan eh. Noon pa yan eh. Kung sana, pagkatapos ng retirement niya, nahimik siya eh. Hindi siya tumigil eh. Oh, ano nangyari sa kanya? Anyway, ito oh, nakita nyo na ba yan? Pinagkapirahan na naman po ang mga OFW na itong grupo nila Harry Roque, nila Maharlika. Ayan, may pa-event sila oh. Meet and greet. Biruin mo, makikipag-meet and greet ka kay Roque at kay Maharlika. Pero magbabayad ka. Di ba? Magbabayad ka. Gusto mo kami makita ang dalawa, magbayad kayo. Ito oh. Oh, ito yung poster nila. Nakita ko ito sa post ni Palirista TV, no? Meet and greet, super duo. Wow, may pangalan na pala yung dalawa na yan, ha? Super duo sa fake news, super duo sa kasinungalingan. Itong dalawa na yan, si Roque at si Maharlika. Oh, yan, may meet and greet sila. Saan yan? Sa China Restaurant Gourmet City Buffet. You know? China Restaurant Gourmet City Buffet. Diyan po sa Frankfurt, diyan sa Germany. Sa Mainzer, Landstrabe 681. Ang Landstrabe Street yan, di ba? Landstrasse, Landstrabe, 681 yung address. June 15, alas 5 po ng hapon ito. Magkano ang presyo sa kanilang meet and greet? O, mga OFW, magbayad muna kayo. 35.9 euro. 35.9 euro ang entrance fee. Kung gusto nyo makita si Roque at si Maharlika, magkano po yan sa peso? Magkano ba euro ngayon? O sige, let's assume 60 pesos. O, magbabayad ka ng 2,000. 2,154 o 21 or 22 ang kinakailangan mong bayaran para makita lang si Digong. Sorry, hindi pala si Digong, baka yung poster lang ni Digong ang gamitin nila dyan, yung printout lang. Kung makikita mo lang si Roque at si Maharlika, pero magbabayad ka ng 2,1 dahil meron po silang meet and greet. Aba, matindi gumawa ng pera ito eh. Ito, mga OFW na o ginagatasan pa. Ano pa, yung Pogo? Yung Pogo na illegal, syempre, mas lalo nilang gagatasan yan, yung kasagsagan nila. Kasi ito nga, hindi nyo pa pinalampas yung mga Pilipino, 2,100 lang yan. Sabihin natin, may 100 na attend dyan. O, 215,000 yan. Malaki-laking pera yan para sa mga OFW. Pero para sa inyo, maliit lang yan, bariya lang yan, dahil billions ang kinita ninyo dyan sa Pogo. Sana sinagot nyo na lang yan. O, 215,000, assuming na 100 katao yung pupunta dyan. Sana nilibre nyo na lang. Napakarami yung salapi eh. Dinamay nyo pa yung mga Pilipino. Ay nako, talaga nga naman pinagkapirahan nyo pa ang mga OFW. Sige, baka may mga gusto kayong sabihin, baka gusto nyo makita yan si Harry Roque at Maharlika, pumunta kayo dyan sa Frankfurt, no? Dyan sa Germany, magbayad nga lang kayo ng 2,1. Kung may komento kayo, opinion, reaction, ilagay dyan sa ating comment section para mababasa po yan ng ating mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, pasuyin na lang ka-coffee, please like and follow sa Facebook, YouTube, subscribe, TikTok, subscribe na rin po kayo. I will see you ka-coffee in my next video. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Paalam po.